mensahe na aking hinahatid sa inyo sa pagpasok ng taong 2021 ay upang patatagin, patibayin at tulungang maging karapat-dapat sa inyo pong pagharap sa Panginoon pagdating ng araw. Katulad ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, ako po ay naniniwala na tayo ay nasa mga huling panahon ng pananatili natin dito sa mundong ito bilang mga pinili ng Diyos. Paulit-ulit ko po itong sinasabi sa inyo at ipinapakita mula sa salita ng Diyos na ang mga dati kong ipinapangaral sa inyo noong una na tila bagay tinuturo ko ito sa malayo, sa ngayon po ay hindi na. Sila o ang mga pangyayari ay nandito na sa ating harapan. At dahil nga po sa napakaraming babala na ipinagkaloob ng Panginoon patungkol sa mga maaaring mangyari sa kanyang iglesia, ito ay patuloy ko ipinapaalala sa inyo na dahil ito ay sinabi ng Panginoon ay sigurado po ang mangyayari. Halimbawa po ay ang pagsasabi niya na marami ang manlalamig, marami ang tatalikod at aalis sa tamang landas mula sa mga mananampalataya. Kaya naman patuloy ang aking pagsusumamo na alisin ang mga dapat alisin, panatilihin ang mga dapat panatilihin, gawin ang mga dapat gawin ang ating mga bahagi upang maging karapat-dapat sa ating nalalapit na pagharap sa Kanya. Kaya nga't muli kong ipapaalala sa inyo ang mga ipinangaral ko sa nakaraan, sa unang linggo, ay patungkol sa halaga ng pagiging mapagpasalamat upang hindi tayo magkaroon ng sama ng loob o kaya kapaitan sa ating mga puso dahil sa paglaganap ng kasamaan ng tao sa mundo ito, wala silang inisip kundi ang kanilang mga sarili. At marahil kahit wala tayong kinalaman ay madadamay tayo. At kapag hindi natin naunawaan na sa lahat ng bagay na pinapahintulutan ng Diyos sa ating buhay, ay kaya niyang gawing maganda ang magiging bunga nito para sa atin. Nararapat lamang na tayo ay tumugon ng tama nang sa gayon na hindi tayo magkaroon ng kapaitan sa ating mga puso at makakamtan pa natin ang gantimpala ng tamang pagtugon sa mga hindi magandang dumarating sa ating mga buhay. Sa ikalawang linggo ay ginigising ko kayo sa inyong maaaring pagkatulog sa pananampalataya. Marahil sa nakaraan ay tila nagiging pabaya tayo, marami ang ating pag-ibig sa Panginoon, dulot na rin ng kaalwanan sa buhay sa mga nakaraan. Sapagkat ako'y naniniwala na ang kaalwanan sa buhay ay nagdudulot ito ng kalimitang kapabayaan na humahantong din naman sa espiritual na pananatili o stagnancy. Kung tayo ay nasa kasalanan, kung tayo ay punong-puno ng pagkamakamundo, hindi naglilingkod sa Panginoon ng may katotohanan, at walang masyadong pag-iisip tungkol sa paghahanda sa iyong sarili sa kaharapin natin o sa ating pagharap sa ating Panginoon, ay may tuturing na tayo ay natutulog sa espiritual na aspeto ng ating buhay. Sa ikatlong linggo ay pinangaral ko sa inyo ang paglalagay ng tamang pundasyon sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagiging masunurin sa kanyang mga utos o salita na ating natututunan. At ako'y naniniwala na karamihan sa mga Kristiyano ay sapat na para sa kanila ang makapag-attend sa mga gawain, makapakinig ng salita ng Diyos, subalit kulang na kulang sa pagsasabuhay sa kanilang mga natututunan. Alam niyo ang katotohanan, kung tayo lamang po ay nagsasabuhay ng ating mga natututunan, mula nung tayo naging Kristiyano ay malaki na ang ating ipinaglago. Sapagkat ako'y naniniwala sa katotohanan kapag tayo ay tumutugon sa mga napapakinggan nating salita ng Diyos linggo-linggo, ay nandun ang tulong ng Diyos sa atin. And that causes more growth in our spiritual life and are becoming strong. Pero higit sa lahat ay pinakita ko sa inyo na kapag sinusunod natin ang salita ng Diyos, ginagawa natin ang ating parte, na sa mga natututunan natin ay sinasabuhay natin, ang Diyos naman ay gagawa ng kanyang bahagi. Alam niya na minamahal natin siya bilang Ama. Alam niya na tayo ay nagpapasakop sa Kanya bilang mga pinagaharian niya. At natural na lamang nagagampanan din niya ang kanyang gagawin bilang mabuting Diyos at Ama o kay tapat na Diyos at Ama sa atin. Noong nakaraang linggo nga ay pinangaral ko sa inyo ang kahalagahan ng ibigin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Ipinakita ko sa inyo ang katotohanan na ito ang pinakadakilang utos ng Diyos na mahalin natin siya higit sa lahat ng bagay.
maging ito man ay ating mga mahal sa buhay, anak, asawa, pamilya, ay nararapat na nangingibabaw ang pag-ibig natin sa Diyos. Una'y isaalang-alang natin ang ating pag-ibig sa Kanya. Bagamat alam ko po na hindi natin maibig ang Diyos, na hindi natin nakikita kung hindi natin mahalin ang ating mga kapwa o mga kapatiran na ating nakikita, ay may mga pagkakataon na itong ating mga mahal sa buhay o kay kapatiran o kay mga anak o kay pamilya na sila nagiging hadlang upang hindi natin maibigay ang buong-buo ang ating pag-ibig sa Diyos. Sa pangangaral ko sa inyo tungkol sa bagay na yan, ay ginakita ko sa inyo ang pagkalahatang aspeto ng bagay na ito o kaya tinatawag kong general aspect, to love the Lord is to obey Him. Sabi nga ng Panginoon, if you love me, you will obey my commandments. Sa araw na ito o sa mga susunod pang linggo, ay malamang ay bibigay ko sa inyo yung mga specifics of obeying Christ's commands. At ito naman ay nahahati sa dalawa. Ano ang mga ito? Una, kung ano ang mga dapat nating gawin. Pangalawa, ay kung ano ang mga bagay na hindi natin dapat gawin. Tinatawag ko silang do's and don'ts. At sila din po yung mga tinatawag kong love boosters or love busters. Nagpapatunay ng pag-ibig sa Diyos, boosters, o kaya naman ay sumisira ng totoong pag-ibig sa Diyos, busters. Yan po ang tawag ko sa dalawang ito. Sa araw na ito ay bibigay ko sa inyo ang mga love busters, mga negative. Sila yung mga don'ts. Hindi ko po alam kung matatapos ko ang mga ito sa araw na ito. Pero yun po ang uunahin ko. Our love busters. Maalala po na sa pagtuturo ng Panginoon, kalimitan ay inuuna niya ang mga don'ts. Halimbawa po, nung siya magturo ng panalangin sa Mateo Kabanata 6, ay ganito po ang kanyang mga sinabi. Pansinin po ninyo sa verse 1 and 2, ito po ay tungkol sa pagbibigay. Be careful not to do your acts of righteousness before men to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do. Makikita nyo na kapag nagtuturo ang Panginoon, it's not always do, but nagpapasimula siya sa do not do it. Don't do this. Muli sa pagtuturo niya sa panalangin, sa verse 5, may ganito ang sabi niya, and when you pray, do not be like the hypocrites. At sa isa pa, tungkol sa pag-aayuno, sa verse 16, ay ganito ang kanyang sinabi, and when you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show men they are fasting. So, laging sinasabi ng Panginoon, do not, do not, do not, do not. Yun po ang mga panimula niyang itinuturo bago siya magturo ng mga dos. Maalala ko din po, kahit sa 10 Commandments, pansinin ninyo, anong unang utos ng Panginoon sa chapter 20 ng Exodus? Ganito po ang unang sinabi niya, thou shalt have no other gods before me. Pangalawa ay sinabi niya, thou shalt not have any graven image. Pangatlo ay sabi niya, do not use the name of the Lord your God in vain. Pagkatapos, ang kasunod niyan ay do, at yung mga huli ay puro do not, do not, do not, do not, do not. So, ganyan po ang aking gagawin sa pagtuturo sa inyo tungkol sa mga specifics of our love for God. Uunahin ko po yung mga love busters. Maalala ko po yung panahon na meron pong inimpeach sa Senado, si Corona. At isa sa mga senador sa panahon na yan ay si Miriam Santiago. Isa naman sa mga prosecutor ay si Vitaliano Aguirre. Kalimitan po, pag nagsasalita si Miriam Santiago o si Aguirre ay nagtatakip po ng tenga. At ito ay napansin ng senadora at ikinagalit niya ang bagay nito hanggang si Aguirre ay palabasin sa Senado. Bakit ko po sinasabi ito? Sapagkat kahit sabihin natin na mahal natin ang Diyos, kapag meron tayo nitong mga busters na ito, ay tila sinasabi nila na hindi totoo o hindi paganap o kulang pa ang pag-ibig natin sa Diyos. So, kailangan malaman natin at maunawaan kung ano ang mga ito, humanda
na alisin ang lahat ng ito sa ating mga buhay. Handa ka na ba? Punta po tayo sa una. Ano po sa tingin ninyo ang unang-una na nagsasabi na hindi talaga natin mahal ang Diyos? Ang una po ay kasalanan. Sin is a love buster. Sinabi po sa aklat ng Awit, Kabanata 97, sa pasimula po, ganito ang kanyang sabi. Let those who love the Lord hate evil. Sa umpisa po yan ang talatang ito. Ulitin ko po ang sinabi niya rito, let those who love the Lord hate evil. Evil is iniquity or sin. Now, mahal ba natin ang Panginoon? Tingnan po ninyo, sabi niya rito, na kung tayo po ay nagmamahal sa Panginoon, ay kailangan iwanan natin o kamuhian natin ang kasalanan. Alam niyo, pag kamuhian po natin ng isang bagay, ay parang ayaw natin makita. And that is how God does as well. It's either mahal natin ang Diyos o gumagawa tayo ng kasalanan. Nais ko pong tanungin kayo ba ay mahigpit sa inyong sarili tungkol sa pagkakasala? Sapagkat marami po Kristiyano ay tila baliwala lang po sa kanila ang pagkakasala sapagkat iniisip nila na sila ay tinatawad ng Diyos at sila'y patatawarin ng Diyos at sila'y patatawarin ng Diyos hanggang sa sila ay kunin ng Diyos mula sa mundong ito na para bagang wala silang ginagawa na paglaban sa kasalanan. Nais ko pong muling ipaalala sa inyo na isa sa mga ninanais ng Diyos ay mapagtagumpayan natin ang pagkakasala sa mundong ito. Kaya po tayo tinawag na conquerors, more than conquerors. At ang kino-conquer natin dito ay hindi kung ano paman na mga kalaban sa laman, kundi ang spiritual na kalaban, at ito ay walang iba kundi ang kasalanan. Ikaw ba ay nagplano na mapagtagumpayan ang iyong pagkakasala? Sapagkat yan po tayo nililigtas ng Panginoon. At yan din ang dahilan ng kanyang pagparito at ang kanyang kamatayan. Upang tayo ay hindi lamang tubusin sa pagkakasala, kundi binigyan tayo ng biyaya upang magtagumpay tayo sa kasalanan at pagdating ng araw ay sa kanya tayo aalisin sa presensya ng kasalanan. Yun nga naman po ay kailangan pong meron tayong pagpapakita na nagsisikap tayo na maging matagumpay sa anumang pagkakasala. Tulad nga po ng sabi ko na marami kasing Kristiyano are just taking the sinning lightly. And so, hindi po nila inasam na sila'y magtagumpay. Lagi nilang sinasabi na sila'y pinatawad ng Diyos and God would continue to forgive them and they will go to heaven not in their own ability and are all of God's doing. Pero kung titignan po ninyo ang Biblia ay makikita ninyo na napakarami pong utos na kailangan nating tigilan ng mga ganito, hindi gawin ng mga ganito, gawin ng mga ganito. At yan po ay napakalinaw. Bilang mananampalataya ay meron po tayong gagawin upang tayo ay magtagumpay sa kasalanan. Sinabi pa po sa aklat ng Roma, Kabanata 12, talatang 9. Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Kaya muli ay isang katanungan ay napakahalaga kung talaga bang seryoso ka sa iyong pag-ibig sa Diyos. Love must be sincere. Hate what is evil. Bagamat ito ay para sa mga kapatiran, yung application nito ay para sa ating mga kapatiran, ay ako'y naniniwala na ito rin ay para sa ating pag-ibig sa Diyos. If we sincerely love the Lord, then we must have to hate what is evil because God hates evil. Hates sin. At alam natin kung ano ang ginawa ng kasalanan sa Diyos, sa kanyang plano at sa kanyang bugtong na anak. At alam din natin na ang Diyos, yan po ang sinusolusyonan niya sa mundong ito, ang kasalanan. Maalala ko nga yung lagi kong sinasabi na 4 na kabanata lang sa Biblia ang walang kasalanan. Ang unang 2 kabanata ng Genesis 1 and 2, yan po ay hindi pa pumapasok ang kasalanan. At pagdating sa Revelation chapter 20 and 21, ang kasalanan diyan ay nasolusyonan na ng Diyos. At makikita nyo kung anong uri ng kaharian meron ng Diyos kapag walang kasalanan. So mula chapter 3 ng Genesis hanggang Revelation chapter 20, sa panahong yan, ang talagang sinusolusyonan ng Diyos ay walang iba kundi ang kasalanan. Kaya makikita natin
na nakakatakot ang iglesia kapag hindi po nila binibigyan ng diin o pansin ang pagtuturo laban sa kasalanan na siyang dahilan kaya namili ang Diyos ng kanyang o ng tao para sa kanya. Pag hindi po tayo seryoso sa pagbibigay solusyon sa kasalanan sa ating buhay, ay nangangahulugan ito na hindi tayo seryoso sa bagay na sineryoso ng Diyos para sa atin. Ganon din po na ang kanyang puso ay hindi katulad ng ating puso. Ang katotohanan, mga kapatid, kapag ang isang tao ay hindi seryoso sa pananagumpay sa kasalanan, ang kanyang ginagawa ay sinisigurado po na pagiging religyoso lamang. Sapagkat ang concern niyan ay hindi yung nakikita ng Diyos, kundi yung nakikita ng mga tao sa kanya o sa kanyang mga ginagawa. Meron pa pong isang talata rito na nagsasabi na sa palagay ko ay may kaugnayan tungkol sa kasalanan at sa pag-ibig sa Diyos. Sabi po ng 2 Timoteo 2:19, Nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with His inscription, the Lord knows those who are His. And everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. Sabi niya rito na alam daw ng Diyos kung sino ang sa Kanya at pagkatapos ay binigyan niya ng diin ang pagtalikod ng mga Kanya sa kasalanan. It is a solid foundation. It stands firm and sealed with His inscription. Ibig sabihin ay hindi ito mababago na prinsipyo ng Diyos. Na kung tayo ay nagpapahayag na ang Panginoong Jesus ang ating Panginoon, ay kailangan tayong tumalikod sa kasalanan, must turn away from sin. Umalis tayo sa pagkakasala. At muli ang katanungan na ikaw ba ay sa Diyos, and do you intend to leave sin? O stop sinning? Malala ko yung mula sa Juan Kabanata 9, na nung makilala niya ang Panginoon na nagpagaling sa kanya, ay sinabihan siya ng Panginoon, stop sinning or something worse may happen to you. Hindi po siya i-encourage ng Panginoon na maaaring magkasala at ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ang mahabagin. Totoong ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, mahabaging Diyos. Subalit ito ay para sa mga totohanang nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ganito po, mga kapatid. Nais mo bang magkasala? Dapat ang sagot natin diyan ay hindi. Magkakasala ka pa ba? Ang sagot natin diyan ay maaari. Pero hindi natin intensyon na dapat gumawa ng anumang kahit isang kasalanan laban sa Diyos. Sapagkat yan tayo tinubos ng Panginoon, diyan ang dahilan kaya namatay ang Panginoon at ang kanyang banal na dugo ang naging kabayaran o kaya ang kanyang buhay ang naging kabayaran ng kasalanan. Dito ay parang nakikita ko ang Diyos, ang Ama, na halimbawa po, may isang ama na nakagat ng kobra ang kanyang anak at ito ay namatay. Ano sa tingin niyo ang gagawin ng amang yon sa kobra kapag nakita niya? Ito ba ay kanyang huhulihin at pagkatapos ay aalagaan, parakainin, mamahalin at aamu-amuin? Sa tingin ko po ay hindi. Kapag ito ay nakita pa lamang niya ay sinisigurado ko na sa kanyang galit ay malamang kahit wala na siyang mahawakang pamalo ay gagamitin niya ang kanyang kamay at hulihin ang ahas na ito at papatayin hanggat kaya niya. At tila ganyan ang ginawa ng Diyos o ng Panginoon Kristo para sa atin. Na ang tugod din naman natin dapat ay hindi yung parang kinagigiliwan pa natin ang kasalanan hanggang sa ngayon. Isang mahalaga sa atin, mga kapatid, kung talagang mahal natin ang Diyos, ay meron tayong puso ayaw na nating magkasala. Ito ay masakit para sa Diyos. Ito ay hindi magugustuhan ng nagligtas sa atin o na nagbuwis ng kanyang buhay para sa atin. Hindi ko po sinasabi na hindi na tayo magkakasala. Maaari tayong magkakasala, pero bilang iniligtas ng Diyos mula sa kasalanan, ay dapat ay aayawin na natin ito. At siya nga po pala, kaya nga ibinigay ng Panginoon ang kanyang biyaya, ang banal na Espiritu sa atin ay upang tulungan tayo na magtagumpay laban sa mga pagkakasala sa Kanya. Yan po ang trabaho ng biyaya ng Diyos o ng banal na Espiritu ng Diyos. Kasama na rin po diyan ang mga paglilingkod sa pamamagitan ng mga gift ng banal na Espiritu
Dahil kasalanan din naman ng mga Kristiyano ang hindi paglingkuran ang Diyos. Ngayon po mga kapatid, ay dapat maunawaan natin paano ba tayo nagkakasala sa Panginoon. Unang-una po ay ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. 1 John 3:4. So lagi tayo bumabalik doon sa pagsunod sa Panginoon. We must have to obey Him faithfully, lovingly, and with the help of the Holy Spirit, He provided for us, who is there to help us. And sometimes, kapag ginagawa natin ito ng parabagang casual lang, ay nagiging credit sa atin ang ating mga accomplishments. And there are a lot of people there who call themselves servant of God or servants of God who are doing things in the kingdom for the sake of their name. I mean, ang glory ay napapasa kanila. Ang isa pa na paraan ng pagkakasala ng mga mananampalataya sa Diyos ay alam nila ang mabuti, alam nila ang tama, subalit hindi nila ito ginagawa. Yan din po ay isang paraan ng pagkakasala sa Panginoon. At ang isa pa ay ang paglabag sa kanilang conviction o sa kanilang konsensya. Sabihin na po natin konsensya, nandiyan ang ating sensor. Doon po ito sa mga hindi pa alam ang salita ng Diyos o hindi pa malalim sa salita ng Diyos. They have the conscience as a sensor to tell them that there is something wrong in what they are doing or what they are acting. Pagkatapos doon naman po sa nakakaalam ng tama, they have the conviction of the Holy Spirit. And that is to protect them from sinning against God. Maalala ko rin po pala, yung babae na nahuli sa pangangalo niya. Ako'y naniniwala na ito talaga ay nahuli sa pangangalo niya ng mga tao pagkatapos ay dinala sa mga leader ng mga Hudyo at ito yung mga leader ng relihiyon. Pagkatapos ay nilapit nila ito sa Panginoon upang siya ay subukin at nang sa gayon ay baka makahanap sila ng ipaparatang sa kanya. Ang kwentong ito ay nasa John chapter 8 po. Pagkatapos ay tinanong kung ano ang gagawin sa babaeng yon at sinabihan sila ng Panginoon na ang hindi nagkasala sa kanila ay siyang unang babato at pagkatapos siya yumuko at siya ay sumulat sa lupa. Kalaunan, nung siya ay magangat ng kanyang ulo at nakita niya na wala ng mga tao, ay tinanong ang babae, nasaan sila? Wala bang bumato sa iyo? Ang sagot ng babae ay wala po. At ano po ang sinabi ng Panginoon sa babae ito pagkatapos? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, humayo ka at iwanan ang iyong buhay ng pagkakasala. Mga kapatid, ang mahalaga po rito ay yung pananaw natin sa kasalanan. Hindi lamang po sa alam natin kung ano ang kasalanan, kundi ano yung puso natin pagdating sa pagkakasala. Meron ba tayong puso na katulad sa Diyos o maging sa ating Panginoon Kristo na ayaw niyang magkasala sa kanyang Ama nung siya nandirito bilang tao. Kapag ang pananaw natin sa kasalanan ay katulad sa Panginoon Kristo, ay malamang gagawin din natin ang katulad ng kanyang ginagawa na siya nananangis sa Ama sa mga umaga upang sa gayon ay iligtas siya sa anumang pagkakasala. Yan po ay matatagpuan sa Hebreo 5:7. Ayaw na ayaw ng Panginoon na kahit isang kasalanan ay makagawa siya laban sa kanyang Ama. At yan po ay nangyari sa kanyang buhay, hindi nga po siya nagkasala. Sapagkat talagang ayaw niyang magkasala, ay tinutulungan siya ng Diyos sa bagay na yan. Alalahanin po natin ang katotohanan na ang namaghiwalay sa Diyos at sa tao sa Garden ng Eden ay isang kasalanan lamang po. Isang kasalanan lamang ni Adan at nakita po natin ang epekto nito sa tao. At ito ay sapagkat kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan. So ngayon ay titingnan natin ang katotohanan na kung mahal natin talaga ang Diyos ay dapat mamuhi rin tayo sa kasalanan katulad niya. Panahon na para magkaroon tayo ng damdamin katulad ng Ama laban sa kasalanan. Yan po ang unang-una. At alam natin na ang kasalanan ang dahilan kaya ang Diyos ay hindi gaano nakakagawa sa buhay nating mga Kristiyano na pipipilan ang kanyang kapangyarihan kahit na ano pa ang ating sinasabi na mahal natin ang Panginoon. So, sin is a love buster. It destroys our claim that we love God
or we truly love God. Marahil ay mas maganda pa na hindi na natin sinasabi na mahal natin ang Diyos and we just keep on obeying Him and doing His will, and then we know that the approval of God is on us. Pupunta po tayo sa pangalawa. Ang ating susunod na love buster ay pera. Wow, pera sa ating iba. Totoo po yun, subalit hindi po ito tungkol sa pagkakapirahan, kundi tungkol sa negatibong epekto nito sa ating relasyon sa Diyos. Kaya nga po tinatawag na love buster. At ang pera ay love buster. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Mateo 6:24. Marahil po ay kabisado ninyo ang talatang ito. Ganito po ang mababasa rito. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Una po ang makikita natin dito ay no one can serve two masters. At alam natin later on doon sa dulo, ang tinutukoy ng mga Panginoon dito ay ang Diyos at ang pera. Nang ibig sabihin ay hindi ka pwedeng maging tapat sa paglilingkod sa dalawa na magkalaban. At ito ay ang Diyos at ang pera. Ito po ay tila babala sa mga naglilingkod sa Diyos o doon sa nagnanais pumapasok sa paglilingkod sa Diyos. Sabi pa rito, either you will hate the one and love the other. Isa lang ang pwede nating mahalin ng totoo rito. Hindi ka pwedeng maging tapat sa dalawa ng pareho. Pagkatapos ay sinabi niya, you cannot serve both God and money. Alalahanin po natin na ang nagsasalita po rito ay ang Panginoon. Sigurado tayong totoo ang kanyang sinasabi. Medyo binibigyan ko po ito ng diin sapagkat alam naman natin na napakaraming sinasabing naglilingkod sa Diyos at makikita naman po natin na marami rin pong yumayaman pagdating sa relihiyon. Ang Panginoon po rito ay binibigyan ng diin ang pagkakontra ng dalawang ito. Una pong nais kong makita natin ay marami pong mga Kristiyano na tumatagal sa mga gawain na hindi po nakakapaglingkod sa Diyos. Alalahanin po natin na sa New Covenant, ang lahat ng mananampalataya ay mga saserdote. Ipalagay natin na lahat ay totoong na born again. Sila ay may taglay ng banal na Espiritu at kasama sa banal na Espiritu ang kanyang kaloob upang magamit sa paglilingkod. So ang punto ko po diyan, lahat dapat ay naglilingkod ayon sa kaloob ng Diyos na ipinagkaloob sa kanila. Nalulungkot po ako doon sa mga umaangkin na sila'y born again, tumatagal sa mga gawain, na wala namang ginagawa sa ubasan ng Diyos. Paano ka naging saserdote? Sapagkat yan ang layunin ng pagkasaserdote ng bawat mananampalataya, to serve our God. Sabi po sa isang talata sa Aklat ng Pahayag, He has made them to be a kingdom of priests. Ang nakikita ko sa mga Kristiyano na tumatagal sa gawain na hindi naglilingkod sa Diyos, ay sapagkat hindi po nila napagkakatiwalaan ang Diyos na siya magkakaloob sa kanila sa lahat ng kanilang pangangailangan. So doon sa hindi man lang nakakapaglingkod sa Diyos, ay sapagkat ang kanilang seguridad malamang ay inilagay nila sa kanilang magagawa dahil nga po kulang sila sa paniniwala na kaya ipagkaloob ng Diyos ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Their security is on wealth or is on money. Sa isang banda naman po, kung kayo ay hindi tinawag para mag-full time, meron kayong trabaho, ay okay naman po yan, pero nawa ay patuloy kayo na didevelop sa pagiging katulad ng Panginoon Kristo. Kung kayo naman po ay pinagkalooban ng Diyos ng mapagkakakitaan, at ipinapakita sa inyo ang mga pangangailangan ng iglesia, dapat ay maging tapat kayo sa inyong pagkakaloob. Alam niyo, dito po sa ating iglesia ay ayoko na kayo ay gagamitan ko ng napakaraming talata upang mapilitang makapagkaloob ng malaki. Wala po kayong naririnig na exhortation katulad sa mga ibang churches na sa plina na may gawain ay meron po mga parangaral tungkol sa pera. Nang sa gayon ay lumaki ang kanilang mga kaloob. Dito po ay nandiyan ang ating offering box sa mga baguhan ay hindi kayo kailangang magkaloob na hindi nyo natututunan ang tama.
Sa mga datihan ay dapat ibinibigay ninyo kung ano ang conviction ng Banal na Espiritu sa inyo. Doon naman po sa mga naglilingkod sa Diyos o kaya ay nangangarap na maglingkod sa Diyos, ay kailangan po maging mapagbantay tayo pagdating sa pera. Sapagkat sa tutulad po, sa ating kapanahunan, ang sukatan ng marami na ang isang Kristiyano ay pinagpala ay yung mga bagay na material na nasa kanya o kaya ay kung paano siya naging mayaman. Kaya naman maraming mga naglilingkod sa kanilang relihiyon ay frustrated kapag hindi yumayaman. Lahat ng mga pamantayan ito, mga kapatid, ay tila kakaiba sa mga apostol ng Panginoon Kristo nung sila iwanan ng Panginoon. Mahabang paliwanag sa bagay na ito dahil ito ay purely of the misunderstanding of the Old Covenant and the New Covenant of God to the believers. At ganyan na nga po ang paniniwala ng maraming mananampalataya tungkol sa pera. Malala kayo sabi ng Mateo 13:22. Sundan po ninyo, ganito po ang sabi dito. The one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word of God, but the worries of his life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. Ito po yung talinghaga tungkol sa maghasik, na kung saan ay pinapakita ang mga kalalagayan ng puso ng tao. At ang isang uri ng puso rito ng tao ay yung nahasikan ng salita ng Diyos. Masaya niya itong tinanggap, pero kalaunan nung dumating ang mga pagsubok sa kanya at ang pandaraya ng kayamanan o ng pera ay agad siyang tumalikod o kaya ay naging dahilan upang hindi magkaroon ng bunga ang mga salitang na ipangaral sa kanya. So malinaw po rito na ang kayamanan o ang pera ay mandaraya at yan ay dapat ingatan ng isang tao. Una na nais kong makita natin ay kung ano ang epekto o isa sa epekto ng nadaya ng kayamanan. Sinasakal nito ang salita ng Diyos at hindi nagkakaroon ng bunga. Ano ang ibig sabihin ng mga bunga rito? Kalimitan po kapag kayan ay tinutukoy sa Biblia ay hindi po yung mga nadadala natin sa ating mga iglesia. Ang kalimitang bunga na tinutukoy ng banal na kasulatan ay ang bunga ng banal na Espiritu sapagkat ito ang mahalaga sa buhay natin sa New Covenant upang tayo ay lubusang maging katulad ng ating Panginoon Kristo. They are the characters. I-apply natin sa ating buhay ang katotohanan ito. Bakit nga ba hindi tayo masyadong nababago ng salita ng Diyos? Ay malamang baka tayo ay nadaya po ng pera o ng pangangailangan ng pera. Wala tayong panahon para pag-ukulan ng pansin ng mga bagay sa Diyos o kaya kapag nagkapera naman tayo, naging mayaman tayo, ay lumalaki ang ating mga ulo o nagiging palalo tayo o mayamang. Ang pera ay mandaraya sapagkat kung mapapansin ninyo ay wala pong tao na umaamin na sila ay nagiging gahaman. Nakakita na ba kayo ng ganon? Bibihira lamang po ang umaamin na sila ay naging gahaman. Yun lamang mga nagkaroon ng matinding kapighatian, dala ng kanilang pagiging gahaman sa pera. Natuto sila sa araw ng paghahangad ng kayamanan sa mundo ito, kaya sila umaamin sa sinapit ng kanilang buhay. Alam niyo ang katotohanan tungkol dito mga kapatid. Kapag alam natin na ang pera ay mandaraya at ang ating puso ay mandaraya o ang puso ng tao ay mandaraya, yan po ay nababanggit sa Jeremiah 17:9, na kung pagsamahin mo ang pandaraya ng pera at pagkatapos ang pandaraya ng puso, ay mahirap talagang ma-detect. Matutunawa tayo sa talinghaga ng Panginoon doon sa Lucas 12. Yung parable of the rich fool. Gusto ko nga pong basahin sa inyo sa Lucas 12:13 hanggang 15. Ganito po ang sabi. Someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." Jesus replied, "Man, who appointed me a judge or an arbiter between you?" Then he said to them, "Watch out, be on your guard against all kinds of greed.
a man's life does not consist in the abundance of his possessions. Alam natin na ang tinutukoy ng Panginoon dito ay ang pagiging gahaman ng taong ito sa salapi, na kung saan ay nais niyang gamitin ang Panginoon sa kanyang hinahangad na makalamang sa kanyang kapatid, at ang Panginoon ay hindi nagpagamit sa mga ganito. Kalaunan ay nagbigay siya ng isang talinghaga tungkol sa rich fool, na ang tao iyon ay nakalimot sa Diyos, ang kanyang pinangarap ay para sa kanyang pansariling kagalakan, kinabukasan, seguridad ng kanyang buhay sa darating na panahon, at kinalimutan niya ang Diyos at siya ay sinabihan ng Panginoon, "Hangal, sino ang mga makikinabang sa iyong pinagpaguran sapagkat sa gabing ito ay papawiin na sa iyo ang iyong buhay." Yan po ang nagagawa ng pera o kayamanan. Lumalagay siya sa kalalagayan ng Diyos na maaaring dahilan upang mawala ng tao ang kanyang buhay ng walang saysay. Isa pang talinghaga sa Lucas 16:19 hanggang 31, yung Lazarus and the rich man, na yun ding mayaman doon ay nakalimutan niyang gamitin ng kanyang kayamanan para ganapin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mga ito. Halimbawa ay ang pagtulong sa hulubing si Lazaro. Pareho ang dalawang ito na tumanggap ng puot ng Diyos sapagkat nakalimutan nila na ilagay sa tama na kalalagayan ang Diyos at ang pera. So alalahanin natin yung unang talata na binasa natin, we cannot serve both God and money, sapagkat sila po yung magkakontra sa puso ng tao, ang Diyos at ang pera. Hindi po si Satanas ang kalaban ng Diyos sa puso ng tao, at ang pera ay napakahirap i-detect at aminin na inaagaw na nito ang kalalagayan o posisyon ng Diyos sa puso ng tao. At ang totoo sa tingin ko ay marami pong mga tao ay katulad ng mga tao ito na hindi po nila na-detect na pinalitan na ng pera ang kalalagayan ng Diyos sa kanilang mga puso. Bibigyan ko po kayo ng assignment dito sapagkat malawak po ang usapin na ito pagdating sa pera. Maglista kayo kung ano ang mga palatandaan ng isang tao o Kristiyano ay hindi na ang Diyos ang pangunahin sa kanyang puso, kundi salapi na. Tingnan ninyo sa inyong pagbabasa, tingnan ninyo sa ating pang-araw-araw na buhay, at makikita nyo na ang katotohanan ay marami pong nadadaya ng kayamanan dahil hindi na ang Diyos ang nalalagay na Panginoon, kundi ang pera sa kanilang mga buhay. Punta po tayo sa unang Timoteo 6:3 hanggang 11. Tingnan po natin kung anong mga ipapakita sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga talatang ito. These are all about or for the believers. Sapagkat alam ko wala ako sa posisyon na babalaan ng mga hindi mananampalataya na nanggagaling sa Biblia, kundi tayo na mga mananampalataya ang dapat mabigyan ng babala dito. Sabi po rito sa talatang 3, "If anyone teaches otherwise and does not agree to the sound instruction of our Lord Jesus Christ and to godly teachings, they are conceited and understand nothing." Ang konteksto nito ay may kinalaman sa mga Kristiyano sa kanilang paghawak sa kayamanan o tungkol sa kanilang mga pananaw tungkol sa pera. At sa tingin ko ay ang mga katulad ko ang unang-unang binababalaan dito. Sapagkat sabi rito, "If anyone teaches, otherwise does not agree to the sound instruction of the Lord Jesus Christ and to godly teachings." Ako'y naniniwala na ito ay para sa mga teachers and preachers of the word. Lahat ng mga nagsishare ng salita ng Diyos. Na ang mukhang tinutukoy ni Apostol Pablo rito bilang payo kay Timoteo ay namamali ang aral kapag hindi ito nagbibigay ng diin sa mga utos ng Panginoon na nagdudulot ng makadiyos o banal na pamumuhay. Sa verse 4 sabi niya, "They are conceited and understand nothing." Ano kaya ang tinutukoy niya rito? Dahil nga po sabi ko na ito ay pagtalakay ni Pablo tungkol sa pag-iingat sa salapi, ay nakikita ko
na kapag ang isang mangangaral ay wala na sa tama, napupunta na ang kanyang mga pangangaral tungkol sa pagpapayaman. Mga kapatid, hindi ba ninyo napapansin na sa ating kapanahunan ay talagang itong mga health and wealth gospel ang tinatangkilik ng napakaraming Kristiyano? Tulad nga po ng sabi ko kanina, ang panganib nito, mga kapatid, unang-una, hindi po ito ang mga pangako sa bagong tipan ng Diyos sa tao. Na kapag ngayon ang pananaw ng mga Kristiyano tungkol sa pera, na ito ay katulad sa lumang tipan, ang mga pangako kay Abraham, kay Moises, ay hahantong sila sa katulad ng sabi ng Panginoon, na naglilingkod sila sa Diyos at sa pera na hindi nila nalalaman. Akala nila ay tama lang. Ang totoo po ay marami na akong mga nakita at nakausap na mga ganitong mga leader ng iglesia. Meron nga pong nagalit nung sabi ko, ay ang pag-iika po ay sa Old Covenant po yan. At pinipilit niya na yun pa rin ang pamantayan ng Diyos. Bakit pa tayo napunta sa New Covenant? Kung yun pala ay hindi na bago sa panahon ng Panginoon, dahil ba sa sinabi niya, tamang gawin ninyo ang mga bagay nito, meaning ang pag-iika po. Tandaan po natin na sa panahon na yan, ang Panginoon pa ay nabubuhay sa ilalim ng kautusan. At hindi siya pwedeng lumabag doon sa mga bagay tungkol sa pag-iika po. Pero tignan po ninyo na hindi ganyan ang turo ng mga apostol kapag yan na po yung panahon ng New Covenant, pagdating ng Banal na Espiritu sa mga mananampalataya. Ganun pa man po ay meron po akong video sa YouTube tungkol sa kabuuan ng pagtuturo tungkol sa pag-iika po. Ang mali na tinuturo ng pag-iika po sa ating kapanahunan ay sinasabi ng New Covenant sila, pero insistent sila sa ikapu at ginagamit ang mga banta ng Diyos sa Israel na kapag hindi sila nag-iikapu o nag-ikapu ay padadalhan sila ng mga salot. At marami pong nagsasabi ng ganyan na kapag hindi nag-iikapu ang isang Kristiyano ay magnanakaw at gagamitin ang mga banta ng Malakias 3:8 hanggang 10 para sa ganun ay mapuwersa ang mga tao na magkaloob. Balik po tayo rito sa sinabi ni Apostol Pablo. They have unhealthy interest in controversies and quarrels about words that result in envy, strife, malicious talk, evil suspicions, and constant friction between people of corrupt mind who have been robbed of the truth and who think that godliness is a means to financial gain. Ulitin ko po yung dulo nun. Sabi niya, and who think that godliness is a means to financial gain. Alam nyo, ang totoo po talaga, ang pagkakaroon ng mga ganitong gawain sa relihiyon ay maaaring kasangkapanin ng marami para magpayaman. Tandaan po ninyo yan. Ang relihiyon ay maaaring gamitin para sa pagpapayaman. At makita naman natin, ang daming yumayaman dahil sa kanilang mga grupo o relihiyon. Bakit nga ba ganoon? Sapagkat meron pong mga talata, katulad ng binabanggit ko sa inyo, na kapag hindi nag-iikapu ang mga tao ay maaaring padalhan sila ng Diyos ng salot. Galit ang Diyos sa mga pagnanakaw na yon. Gagamitin po yung mga ganun. Paano naman hindi mapipilitan magkaloob ang mga umaaten sa kanila? Sa kandami pong pamamaraan ng mga mangaral at akala kasi ng mga tao na kapag sila ay nagkakaloob ay nababawasan o nakakapaglingkod sila sa pamamagitan ng Diyos, sa pamamagitan ng kanilang pagkakaloob. Yun ang problema doon. At nais kong sabihin sa inyo na isa sa mga palatandaan ng bulaang mangangaral ay matakaw sa salapi. Pero higit sa lahat mga kapatid, ang marami ay yung pretentious. Yun ang mga problema diyan. Alam ko po na marami ay tatamaan dito sa aking sinasabi. Pero yan po ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay liwanag na inilalagay sa liwanag ang kadiliman nang sa gayon ay sana ay maliwanagan at magkaroon ng pagbabago. Galing na rin po ako sa mga ganyan. Malala ko nga yung isang kakilala ko na ipinapatutuo niya at ipinagyayabang na siya na ang pinakamayaman na pastor sa kanilang bayan. Nagulat po ako doon sapagkat sa panahon na yun ay nabuksan na ako sa katotohanan na hindi sukatan ang kayamanan o pera
para masasabing ikaw ay higit na banal o kaya ay kinalulugdan ng Diyos dahil wala niya ng mga apostol at ang Panginoon Kristo ay hindi niya pinagkabalahan ng mga bagay na ganyan. Maalala ko nga rin po yung isang mangangaral na sabi niya, ito po ay napanood ko sa YouTube, baka nandyan pa, panoorin po ninyo. Sabi ng leader na ito na kilalang kilala, ayaw niyo ng pera, bigyan niyo sa akin ang inyong mga pera. Ako, mukhang pera ako eh. Mapapailing ka sa mga ganong mga ngaral. Sapagkat malinaw po sa Hebreo, sabi doon, huwag kayong magmukhang salapi, sapagkat hindi ko kayo iiwanan ni pababayaan man, sabi po ng Diyos. Na ang ibig sabihin, kapag ka ang isang mga ngaral ay naging mukhang pera na, wala na dyan ang presensya ng Diyos. Pero yan gusto-gusto ng marami dahil pagka dating sa pagkaperahan ay talagang sigawan ng mga tao niya. Malala ko nga noong panahon na nandiyan pa ako ay kapag sinabi ng mga aral, sino ito gustong yumaman? Amen, ay talagang sigawan ng mga tao, talunan at pagkatapos, okay, ilagay nyo rito ang inyong mga kaloob, itanim ninyo rito ang inyong mga pera. Ibabalik yan ng Diyos ng siksik, liglig na gumapaw. People can be easily manipulated by these money preachers sa pamamagitan ng ganyang mga estilo ng pangangaral. Malala ko nga yung isa, talaga namang pag nagsalita yun, umpisa pa lang, talagang ang mga tao ay pumupunta sa harapan, naghuhulog na, hindi pa nagsasalita ng tungkol sa pagkakalob yun. And I think that is a spirit of deception God allows because people doesn't love the truth. Ganito lang po mga kapatid, para maunawaan ninyo ko. If you want to make a special study about money matters, try to think about the teachings of the Lord Jesus Christ about money, how He handled money, did He handle money? And also the apostles. Did they preach how the scriptures of today preach about money? Yun lang po ang tanong ko dyan mga kapatid. Kung kayo ay nagdududa sa aking mga sinasabi, ay okay lang po yun. Ang mahalaga, dapat ay tingnan po ninyo kung totoo o mali, sapagkat alam po ninyo, ang pera nga po ang malaking kalaban ng Diyos sa puso ng tao. Balikan po natin muli yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sa verse 6 sabi niya, but godliness with contentment is great gain. Ano daw po? Godliness and contentment is great gain. Kakontentuhan. Sa ano? Sa sobrang-sobrang kayamanan? Hindi po. For we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Pagkain lang at daramitin, dapat ay makontento tayo. Of course, para sa ating pamilya ay ang tirahan, but like Paul and Timothy who work as a missionaries, ay hindi nila kailangan ang magpatayo ng kanilang mga bahay. Pakinggan po ninyo ang sabi ng verse 9. Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires. They plunge people into ruin and destruction. Sino man daw po ang nagnanais yumaman ay mahuhulog sa tukso at bitag ng maraming kahangalan, mga nakakasira na mga inaasam, at maging ang mga tao na nakikinig sa kanila ay inilalagay sa pagkasira at kapahamakan. Yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo rito. At totoo po ito, mga kapatid. Alam niyo, kapag lingkod ng Diyos ay humahantong sa ganito, isang bagay ang sinisigurado ko. Siya po ay ikukorek ng Panginoon. Pero, nasa tao yun kung siya ay handang magbago o hindi. Dahil nga po sa mga nakaraan ay inaakala ng marami, lalo na yung mga pastor at mga naglilingkod sa Diyos, na ang basihan ng pagpapala ay tungkol sa material na bagay. Nakasama po ako dun ay marami sa kanila ang naghangad na yumaman din. Maalala ko nga po yung isang pastor, sabi niya, kung paghihirapin ako ng Panginoon, ay hindi na ako maglilingkod sa Kanya. Noon pa man, sa mga ganong pananalita, ay may duda na ako doon sapagkat sa hamon ng Panginoon Kristo, sa mga nais sumunod sa Kanya, ay kailangan nilang iwanan ang lahat, pasalin ang kanilang mga krus, at maging handa na mawalan ng kanilang mga buhay
alang-alang sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Napapailing po ako sapagkat meron po akong kakilala na ganyan. Akala niya dahil napasa kanila yung malaking ari-arian, sila ay pinagpala. Pero alam niyo, meron pong pananagutan sa Diyos ang mga gumagawa ng hindi tama. Marami po akong kilala na mga nagpipicture ng mga ginagawa nila sa kanilang mga tinatawag na mission work. Pagkatapos ay isisend ito sa mga foreigner o kaya sa mga nasa abroad, nang sa gayon sila ay magsuporta ng napakalaki. Malala ko yung kinukwento ng isang mga ngaral na talagang napakalaki ng komisyon nila sa mga ganyan. Kapag meron silang gawain dito sa Pilipinas, pagkatapos ay magbibigay sila ng mga report, ilan ang tumanggap sa kanilang mga evangelistic crusades, at nandito ang mga supporter na napakarami. Pagkatapos itong mga foreigner na ito ay kukuha o kukontak ng mga pastor, na yung mga pastor naman ay tatanggap ng halaga, pagkatapos ay dadalhin yung kanilang mga miyembro na sa evangelistic crusade yan. Mga kapatid, naway panahon na para gumising tayo sa mga katotohanan katulad nito. Ako'y naniniwala, meron pa rin mga pastor diyan na tapat sa kanilang mga paglilingkod. Meron diyan ay talagang halos di niya maatim ang hindi tamang mga ginagawa. And I think yun ang problema, o isa sa mga problema, that's why the churches cannot attain unity. Alam ko nga na maraming nagagalit sa akin sa mga exposure na katulad nito. Pero noon pa man ako'y naging handa na dahil gusto ko na maayos din ang aking pamumuhay pagdating sa mga ganito. I have some experiences in the past, mga kapatid. Pero dapat ay kapag tayo ay nabubuksan sa katotohanan o nakakapakinig ng mga katotohanan, ay nagkakaroon tayo ng hangad na magbago. Sabi po ng verse 10, "For the love of money is the root of all kinds of evil." Sabi ng iba, "Pastor, love of money yan. Ako, hindi ko naman mahal ang pera eh." Every time na gumagawa ka ng hindi tama para magkapera, every time na nagsisinungaling ka tungkol sa pera, every time na humahakbang ka para makalikom ng malaking halaga, na kinakasangkapan mo ang gawain kaysa sa umasa ka sa Diyos, yan po ay nagpapakita ng pag-ibig sa pera. At malinaw na kapag minahal natin ang mga material na bagay, lalo na sa pera, ay hindi natin pwedeng sabihing mahal natin ang Diyos. That's why money is a love buster against God. Sabi pa rito, "Some people eager for money have wandered from the faith." Kaya nga po sa Biblia ay meron pong tinatawag na Balaam. Si Balaam was so eager for money and lost his relationship with God. There are some people in the New Testament who wandered from the faith and because of their love for other things. Sabi pa rito, have wandered from the faith and pierced themselves with many grief. Ibig sabihin, mga kapatid, ay talagang mawawala itong mga taong ito sa pananampalataya. Sabi pa ni Paul kay Timothy, "But you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness." Ano daw po ang ating pagporsigihan? Hindi po ang pagpapayaman pagdating sa gawain ng Diyos. Lahat ng bagay, sabi niya kanina, na nasa sa atin sa mundong ito ay mawawala po natin. We brought nothing into this world and we will bring nothing out of this world. So much things more about money. Pero naipakita ko po sa inyo na ang pera ay love busters. Pinapawalang katotohanan nito ang ating pag-angkin na mahal natin ang Diyos when we have the love of money. So kung kayo po ay na-expose sa liwanag na ito at tila may conviction ng banal na Espiritu sa inyo, naway humanda tayo upang iayos ang ating mga buhay sa Panginoon. Huwag tayong gumaya doon sa mga iba. They are very defensive, na nangangahulugan na ayaw nilang maitama ang kanilang maling pananaw pagdating sa pera. Kung ikinukurek ka ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, panahon na ng pagbabago upang maging handa sa pagharap sa Kanya. Maalala ko po yung isang biro. Ang isang sakim o maibigin sa pera ay hindi talaga yan makakarating sa
kaharian ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Sapagkat sa kaharian ng Diyos, ang lansangan doon ay lantay na ginto. Yung kabuuan ng New Jerusalem ay lantay na ginto. At makapag siya ay dumating doon, ay hukayin niya at sirain ang gusaling yon o ang lansangan doon dahil sa pagkamkam sa mga gintong ito. Ito ang katotohanan tungkol sa ating Diyos na siya ay napakayaman at kaya niya ipagkaloob ang lahat ng ating mga pangangailangan. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and its righteousness, then all these things shall be added unto you. Ang biyaya ng Diyos ay sumaatin. Magandang araw po.